Good day, everyone. So, welcome to our recorded lesson. No, this recorded lesson is all about review for your incoming midterm examinations. So, in this lesson, I am going to discuss the coverage of examination and the additional information that you will encounter on your examination. Okay, please be mindful that before you take the examination, kailangan nyo po ng calculator kasi po integrated si body mass index sa ating examination. Computation po tayo. Mamaya ituturo ko naman po sa inyo kung paano siya i-compute. Although naturo ko na rin naman na sa inyo kung ano yung mga dapat i-compute. Maliwanag? Okay? Isend ko po ito sa inyo kapag nag-appear na po siya sa akin. So, Sunday today, ayan. O sana po mag-appear agad siya as soon as possible. Kasi yung problema minsan, nag-appear siya after 1 day, minsan umabot ng 2 days, and so on. Okay? So, allow me to present my screen. Ayan, naka-present na po pala siya. Okay. So, review the following. So, dapat alam ninyo yung pinagkaiba ng physical activity and physical exercise. May mga sample po kasi ako na dapat may classify nyo kung ano si physical activity and si physical exercise. Magbigay na ako ng halimbawang question. Walking from home to school every Monday to Friday. Siyempre, dahil wala akong kausap ngayon, ako na rin yung sasagot. So, this one is physical exercise. Bakit physical exercise siya? Kasi laging ginagawa. Anong part dito yung nagbigay sa kanya ng indication na siya ay physical exercise? Monday to Friday. Regardless kung yung paglalakad mo ay maikli lang, halimbawa, ayan ay 500 meters lang, or half kilometer or 1 kilometer, Monday to Friday mo siyang ginagawa, exercise na yan. Kasi mas pinili mong maglakad kaysa tricycle, sumakay, or baka mamaya, yan talaga yung mode of transportation nyo. Kagaya ng ginagawa ko nung elementary ako at hanggang high school. No? Mostly talagang lakad kasi kasama ang kaibigan. Yan ay physical exercise. So how about lifting a barbell once a month? So kapag gano'n naman yung question na nakalagay ay yung statement, dahil once a month nyo lang siyang ginawa, physical activity lang siya kasi wala po siyang planned, walang structured. Another, doing 50 push-ups once a year. Sulat ninyo para alam ninyo. Okay? Possible itong binabanggit ko, nandyan na po sa exam. Okay? Kayo na lang po bahala. Nasa inyo pong sipag na lang yan at diskarte. So once a year, tignan nyo na lang kapag once a month na, once a year na, occasionally, yan ay physical activity na lang. Kasi nga, wala talagang plano. May repetition pero apakatagal ng interval. Okay, jogging every time you invited by your classmates occasionally. Occasionally na yung sinabi, ibig sabihin pag may occasion lang o kung kailan lang maisipan, that is physical activity. How about this one? Doing 10 sit-ups every 5 in the afternoon. 5 p.m. Palagi. Every eh. So yan ay physical exercise. Lifting weights every day to improve muscular strength. Ito, physical exercise na talaga to. Performing running activities once a month. Ayan na naman tayo sa once a month. Dahil sinabing running, high intensity, physical exercise na agad. Okay, on the same day, pwede mo masabing exercise kasi di pa naman natin alam kung mauulit pa siya. Depende yan sa'yo. Pero kapag tumagal na siya ng matagal, that is physical activity. Lifting barbell every afternoon after working hours. Ito, sure tayo, physical exercise. Walking with friends, classmates every afternoon after the class hours. Ito ay physical exercise ulit. Okay? Halos sabihin ko na sa inyo yung sagot. Then, yung physical activity prescriptions.
Kaya i-dictate ko na lang. Pati yung terminologies ng physical activity. Sige, isulat ko dito para hindi kayo maano. Dictation lang talaga yung ginawa ko. Itong mga term na to, hindi ko naman sila pwede sabihin familiarize, no? Kasi may mga tao dyan, ay familiar pag nagsagot. Physical exercise, itong mga terminology. Physical activity, ito mismo. Then sedentary, ano yung pinagkaiba niyan? Okay, present natin. Kasi pag sinabing physical exercise, it is a movement that is planned, structured, repetitive, and intentional. Kapag sinabing physical activity, any bodily movements produced by skeletal muscles that involves energy expenditure. Gumalaw ka. Wala naman structure. Hindi mo naman na inulit. Physical activity lang yan. Pag sedentary naman po, in nature, siya po ay limited ang movement. Kagaya ng paglalaro ninyo ng cellphone. Diba kaka-cellphone nyo yan. Kaya magsulat po kayo para pagdating nyo na exam, kahit man lang sa written exam, talagang makabawi kayo. Or mapataas ninyo, kumpleto ang physical activity, mababa exam, possible, bumaba pa rin ang ating grades. Okay po. Okay, balikan natin. Sa physical activity prescription, i-jot down ko na rin para kumpleto sa Ricardo's yung ating review. So marami nang hihingi ng review. Yung physical activity prescriptions po, nasa book nyo na rin naman yan. So ano yung mga nilalaman? Okay, physical activity prescription. So iba-iba po yan eh. Okay, children. Meron tayong age from 5 to 12. Kasi ilan lang yung involvement na sinasabi. So ang involvement nila at least 60 minutes. Kapag ang age ay 13 to 20, lagay ko na lang yung age. Same. At least 60 minutes. Yan ang tandaan nyo ha. Mabilis lang yung pattern yan. Pagdating ng 21 to 45, halimbawa yan. Ilan ang involvement nila? Meron na siyang range, 30 to 60 minutes. Kasi in this time po, nagtatrabaho na ang tao. Paano nagtatrabaho na? Kumbaga, working. So hindi na natin sila napipilit na maging full-time, talagang maging mas mahaba yung oras. Or possible, baka mamaya sa trabaho kasi, meron na pong exertion ng exercise kasi lagi nilang ginagawa trabaho nga eh. Lalo na yung mga construction workers na yan, hindi lang 60 minutes nag-exercise yan. O hindi mo sabihin exercise yung ginagawa niya, trabaho niya na yan mismo. O ito, 46 to 60, ganun 30 minutes na lang sila. So nasa at least 30 minutes. Hindi pwedeng tanggalin. Yan yung sa activity prescription na. Halimbawa, 61 to 70. Mga ganyan, tignan natin para hindi tayo magkamali. Tignan ko na rin yung prescription. So, wait lang. Physical exercise and physical activity. So, basta yan, tignan nyo na lang sa libro kung ano yung mga activity prescription nila. Ayan, ito po. Present ko lang. I-present ko na sa inyo to last time pala. So, ito na lang. Kumbaga, sinasummary ko na lang. Wait lang eh. Hintayin ko lang mag-appear para sure ako dun sa nilalagay ko. So usually pagdating ng old age, yung vintage old yun, wala na talaga silang binibigay na activity prescription. Hanggang dito lang siya. Ito po. Yan, adolescent yun yung 13 to 20.
So, hindi ko na sinama yung mga activities in the workplace, exercise and the recreational activities. Okay, sorry. 46 to 59. Baguhin natin. Pero tama yung ano, tama yung 21 to 45. Okay. Then 46 to 59 lang pala. Nasagad ko ng 60. Ayan, di ba? Kaya ano, para mas sure tayo. Then next is 60 to 69. Yan yung young old. Pag young old po, ganun pa rin. At least 30 minutes pa rin sila. Ayan. So hanggang dyan lang kasi yung ibang age po, kagaya ng middle old, check pa rin natin para sure tayo. Kagaya ng middle old tsaka vintage old. Young old rather. Young old. May 30 minutes pa rin pag young old. Ayan na nga, nabanggit na natin dito. Pag vintage old tsaka middle old, hindi na sila binibigyan talaga ng exact minutes. Sa exercise, dance, or recreational activities na lang sila binibigyan. Example of stationary. Stationary na sila, calisthenics. Total na yun ng 30 minutes, buo na yun. Okay? Tapos 3 times a week. Pag vintage old naman, binawasan. Stationary biking, calisthenics, total of 20 minutes continuously. Okay? Pero hindi mo makikitaan ng oras doon sa mismong active daily living. Okay, so ayan lang naman. Madali na po yan sa inyo. Enlarge natin para hindi kayo mahirapan. Ayan. Pwede nyo siyang screenshot para meron kayong review. Sulat nyo sa papel ninyo. Di ba? Para talagang may review. Maliwanag? So once you finish watching this po, magbigay kayo ng mga resibo. O magsulat kayo kung ano yung nasulat nyo dito, ilagay nyo po sa papel. Then, send nyo sa ating Google Classroom. I-assign ko to as activity, no? Hintayin nyo itong sinasabi kong to. Tong part na to. Kung nakikinig talaga kayo, gusto nyo talagang magkaroon ng review, eto na yon. Okay, isa pa. Ano pa yung mga, ayun, di ba marami tayong ginawang activity. Okay, dito ko na rin isulat. Para talagang review siya. Eto pa. Physical activity or physical fitness test. Sa ibang tawag dito, physical fitness battery test. Sige, ito na lang gamitin natin. PFBT. So, ibigay natin yung ano yung ine-enhance, ano yung tinetest. Okay, maglagay ako ng table para mas maganda. Ayan. Palitan natin yung format. Asan yung format, layout, design, ito. Ito lang, yung normal lang. Okay, sa 3-minute step test, ano yung nade-develop? Ina-assess pala. 3-minute step test, ang ina-assess po dyan ay cardio. So, kahit di ko naman na-discuss to, alam ko kung masasagutan nyo. Para lang wala kayong masabi sa akin. Lahat ibinigay ko sa inyo. Makikinig lang talaga kayo. Okay? Next po is, ano pang meron dito? Standing long jump. Ayan. Leg, strength, and balance. Ayan ang ine-enhance niyan. Ayan ang ina-assess niya kung malakas ba yung leg strength and balance mo. Nakapagtalon mo, dapat, bago may measure, dapat nakatayo ka. Kaya nga inuulit kapag natutumbay. Okay, next. Hexagon.
Siyempre agility, kaya nga agility test eh. Stork balance. Ayan, from the word itself, balance. Stork stand test lang ang makikita nyo dun. Stork stand test. Balance. Ano pa? Ano pang ina-assess? Zipper test. Flexibility. Flexibility siya, pero saang part? Lower, upper. Okay, so upper tayo. Flexibility on the upper extremity. Magsulat kayo para tapos yung sinulat ninyo, yun yung isi-send nyo sa akin sa Google Classroom. Okay po? Patunay na talagang nagsusulat kayo. So ang pag-aaral, pahalagahan nyo rin kahit minor subject, may mga bumabagsak pa rin talaga sa ganitong subject kapag hindi nag-aayos. Sit and reach. Flexibility on the lower naman to. So yan. So meron pa ba tayong nakalimutan? Sit and reach. So plank po, muscular, endurance. Endurance to kasi pang matagalan, di ba? Pag push up, strength and endurance siya. Parehas. Una lang yung muscular strength kasi binubuhat mo yung katawan mo. Ano pa ba? 1, 2, 3. Okay, sa reaction time naman, we have stick depth test. Reaction time. So yan, kompleto na yan. Di na kayo babagsak dyan. Talagang papasa na kayo dyan. Stork stand test, standing long jump, plank, sit and reach. Okay yan. Okay na tayo dyan. Kung may nakalimutan dyan, pero sa tingin ko okay na yan. So minimal lang kasi nakasam na tayo eh. Okay, punta tayo ngayon sa FITT principles. So meron tayo 4, di ba? Delete lang muna natin. Yung F po is frequency. Intensity, time, type. So kapag gumagawa kayo ng exercise, dapat sinasaalang-alang niyo po sa principles na to. Bakit po? Anong explanation? Para may program po tayo na sinusunod. How often? Usually, ganito siya. Gaano kadalas? Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Ginagawa mo siya pati output dito nilalagay, pero lagay na lang natin no gaano kadalas. Sa intensity pala yan. MWF or thrice a week. Pero mas maganda i-specify mo talaga. Then intensity, dahil ang type ng exercise mo is jogging, lagay mo, moderate lang yan. Kung kaya mo computein pati yung output, input, lagay mo. 85%, so on, ganyan. Time. So, halimbawa, sabihin natin, 30, lagyan mo, to 45 minutes. Iba ang nilalagay pa dyan, ako mismo, prepared ko, halimbawa, may oras, halimbawa, 5:45 to 6:30. Kasi may resting time pa yan eh. Sakto yan sa 45 minutes, halimbawa kung 45 minutes talaga. So, jogging lang ba yung gagawin mo? Kung meron pang ibang variant, ilagay mo. So, how often? Ito naman, how hard?
intensity niya. Gaano ba siya kahirap gawin? Gaano siya kabigat? Yung difficulty po, pasok din doon. Then, how long denotes how long. Ayan, jogging. What kind of activity? Okay, so ito na. Madali na yan. Okay, alamin nyo lang yung tatlo naman, no? Yung activity, alam nyo na to eh. Activity before, activity after. O, pag activity before ang hinahanap, the actual workout, warm up yan. Pag activity during, that is mismong workout. Kapag activity after the workout or the actual activity, that is cool down. Okay? Meron din dito yung formula for computing the body mass index. Okay? Ano? Yung mismong formula. Okay, basta ay sabihin ko na. BMI is equal to weight over height to the power of 2 or squared kung tawagin nila. Okay, pakita ko sa inyo. Ito ang computation dyan. Wait lang ah. BMI, ito na yun. Computation for BMI, ayan. Ano pa? Okay, tingnan natin. Baybayin natin. May true or false din doon ah. Ayan, masasagot nyo na to. Basahin nyo na rin yung body fat percentage, body composition, yung module 5. Oo, yan yung assignment task ninyo. Kasi may tanong doon, men have more body fat than women. Is that true? So, mali yun. Kasi mas marami talagang fat ang women kaysa sa men. So, aminin nyo man sa hindi, yan ang sinasabi ng libro natin. Okay? I-present ko rin mamaya. Then, we have 4 types of exercise. Ito sa ibang section na pagawa ko na siya. Okay, tignan nyo to. Observe nyo. Bakit? Kasama din to sa exam natin. So, si marching in place, anong klaseng exercise siya? Nandyan na mismo. It is a cardiovascular exercise. Si squat, strength exercise. Si single knee rotation, flexibility exercise. Standing knee lift, balance exercise. Okay, sa iba po nagawa na nila to. Yung iba naman, igagawin pa lang. Okay? So, ito skip natin. Project on designing a physical fitness program, low impact activity, high impact, muscle and flexibility exercise, balance and control exercise. So, magbibigay tayo ng mga halimbawa dyan. O, targetin muna natin yung sa body composition. Okay, idagdag na rin natin to as part of discussion. So, body composition is a combination of fat tissues in your body. So, the body is made up of 2 kinds of fat, body fat and storage body fat. Your body fat can be found in muscle tissues under the skin or around the organ. Not all of the fats are bad for your body, such as essential body fat, which helps shield internal organs, stocks fuel for energy, and controls important body hormones. So, hindi naman laging masama talaga ang body fat. Iba dyan nakakatulong talaga sa atin para protektahan tayo yung ating mga organs, internal organs. At the same time, sila yung nagagamit natin kapag kailangan natin ng energy. 'Di ba? Nagpapapayat kayo. Sila yung nagiging ano natin, alternative. How about storage body fat? Tinatawag siyang lean tissue. Ayan o. Include bone, water, muscle, organ, and tissue. So lean tissues are metabolically active, burning calories for energy, while body fat is not. So what are the importance of body composition? It is used in health and fitness to characterize the percentage of fat, bone, and muscle in human bodies.
Kaya nga kinukompute natin yung ating BMI. The body fat percentage is a particular relevance because it can be quite useful in determining health. Because muscle tissue is thicker than fat tissue. Analyzing one's body fat is vital to evaluate one overall body composition, especially when making health recommendation because of difference in body composition. Two people of the same height and weight may have distinct health difficulties. Kahit sabihin natin kambal pa kayo, kay magkaiba kayo. So, ano yung mga factors na nakakaapekto sa ating body compositions? Siyempre, age. Human lose muscle mass as they age o kapag tumatanda. Sex, women have more body fat than men. Okay, that is based on our book or about on our content. Genes play a role in whether you are biologically lean or have a tendency to gain fat. Biologically, namana ba? Or possible, nasa lifestyle mo. Hormones can impact on water retention and body composition. Okay, so huwag na to. Ayan o, ito yung sinasabi. Body fat percentage norms for men and women. So, mas mataas talaga yung sa babae kumpara sa lalaki. This is based on the American Council on Exercise. So, hindi na natin muna sinama yung mga computation. Pero ito, okay na tayo dito sa BMI. Bigyan ko kayo ng sample computation. So, sana nakuha nyo na yung height and weight ninyo. Itong 18-minute calorie burning rotational workout, sa face-to-face natin to gagawin. Wag na muna tayo dito. Kasi doon sa sobra na tayo. Okay. Punta tayo ngayon doon sa computation. So, sa ibang section, lalo na yung psychology, skip nyo na to. Kasi alam nyo na. Pero kung nalilito pa rin kayo, pwede nyo siyang balikan. Just wait. Okay? Stop ako ng presentation ko. Allow me to stop my presentation to present another file. Okay, ito yung BMI. Kaya halimbawa, ang computation nito, dapat alam nyo din siya sa papel. No? Pinakita ko naman sa inyo yan last time nung piece-to-piece natin ng sample. Halimbawa, ang height is 72. 1.71 rather. Meters ang ginamit natin So naka-meters po tayo dito. Then dito, ano to? Weight pala. NKG. So kung ano man makita nyo dyan, okay lang yan. Yan naman ang ginagamit natin dito sa Pilipinas. Iba kasi ang measurement po na ginagamit na unit sa US. Usually mahilig sila sa inches, sa pounds, ayan. Okay. So ito na, nagbigay na kagad. Sa paghanap ng H2, ito kasi ang formula, di ba? Ito yan, meron tayong BMI classification. So ito yung mga ranges niya. Kapag 18.49, below, underweight siya. 18.49 below. So ibig sabihin, simula sa 18.49, yan ay underweight na. Gitna ko lang. Kapag 18.50 to 24.9, normal yan. Pag 25 to 29.9, overweight. 30 to 34.9, obese class 1. 35 to 39.9, obese class 2. 40 and above, obese class 3. So, ito pong pangalawang kasagutan natin, normal yan. So, how about kapag ang height is 1.65?
Ang formula natin, BMI is equal to weight over height squared. So, ang ginagawa dapat, ganito siya. Para malaman ng height squared, dapat 1.65 times 1.65. Ganyan. Okay? Dahil dito naka-formula ako, ang ginagawa ko, ganito na lang. Ayan. Or, dinadrag ko na lang yan. Kasi naka-formula naman na yan eh. Okay? Halimbawa, ang weight rather is 52. Sasapat kaya? Tingnan natin. 19.10. How about kapag ang timbang niya is 47 lang? So, ito ay underweight. Ang problema, merong recommended weight. Kailangan makuha nyo to. Kailangan nyo siyang makuha. Paano natin malalaman yung recommended weight? Yun ang problema natin ngayon. O, sabi, 47. So, ang binagalaw lang po dito is yung kilogram. Huwag niyong pakialaman yung 2.7225 na yan. Ang i-adjust nyo lang dito is yung kilogram. So, hahanapin natin yung pinakamababa at pinakamataas, pero normal pa rin. So, dahil galing tayo sa pinakababa, hanapin natin yung pinakamababa, yung 18.5 or higit pa. Kasi wala naman talagang saktong-sakto eh. Possible yan, may sobrang konti. Pero pag binawasan mo ng 1 kilo, underweight na kagad siya. Okay, tignan natin. Paano kapag ginawa natin siyang 50? Okay, 18.3. Tignan natin yung range. O, di ba? Underweight pa rin siya. Paano kung naging 51 kaya? Okay yun. Okay na yun. 51. 2. Ngayon, hanapin natin yung pinakamataas. Ang ginagawa ko, since nakuha ko si 51, nagpa-plus ako ng 15. 51 plus 15, 66. Pero hindi guaranteed na plus 50 na. Kumbaga yun yung pinakamabilis na paraan. Instead na mag-add ka ng 51 plus 1, 52. 52 plus 1, 53. Napakatagal nun. Matatagalan kayo sa exam. Okay, halimbawa 66, 24.24. O, pwede na yan. Pero, may pinakasagot pa yan. 67. Okay, pasok pa. Basta ang rule po, itong BMI, dapat hindi siya umabot ng 25. Kahit 24.99, pasok pa yan. Pero syempre, as individual na nandun na ako sa mismong ganung weight, delikado na yun. Hindi naman delikado, kumbaga. Papunta ka na ng overweight. Okay, 69. Sobra pa rin. Ano ba yung kanina? 68. Pwede pa yung 68. Ayan, 51 to 68. Basta, kahit 24.9999 pa yan. Kasi ang general rule sa BMI, bawal mag round up. Walang round up nang mangyayari. So, dito, ang ilalagay nila natin is at least 2 decimal point. Ano ba? Nakalagay dito kasi, tabulated kasi ito eh. 24.62 lang ilalagay ninyo. Dito 19.69 na lang. Ano ba yun? 68. Yan yung recommended weight. Yun lang sa. Pag napanood yung itong video na to, okay na yan. Ipapasa na kayo sa exam natin. Okay? So if you have questions pa, pwede kayong mag-message sa akin or yung inyo pong representative para po wala tayong maging problema. Okay? God bless and keep safe sa inyong lahat. Happy long weekend.